Welcome back mga butingting. Meron tayong pasyente ulit. Ayan. Another Acer Travel Mate. Ang main problem is may display naman siya, kaya lang blue screen. So pag blue screen, marami po siyang case. Pero na-check ko na po ito. Ang main problem niya is hard drive. So in-advise ko kay kay kliyente natin, kay customer na replace na lang natin siya ng SSD. So, ngayon ang gagawin po natin is papalitan natin siya ng SSD kasi itong laptop na to, na-repair ko na rin to dati na nagkaroon to ng beat lock. Iba to dun sa iba to dun sa in-upload ko nito lang week na to. Ito, matagal na to, siguro may mga 2 years na to. Nagkaroon ng problem to as beat lock. So, ayaw niyang galawin yung SSD dahil sabi government property daw to. So, ang gusto niya is doon na lang i-install sa hard drive. So, ito po ay mayroon pa ring SSD. Aside from SSD, meron pa rin siyang hard drive. So, yun po yung history nitong laptop na to. Then, in-advise ko na lang kay customer natin na palitan na lang natin ng SSD. Then, yung hard drive mo, gawin na lang natin backup storage. So, bumili tayo ng SSD para kay customer natin. Ayan, sa 256 NVMe. So, papalitan natin siya ng brand new SSD. Okay? So, hindi ko na po ito bubuksan para ipakita sa inyo kung nagbo-blue screen pa, pero yun po talaga ang main problem niya is blue screen. So, ang gagawin po natin ay tatanggalin natin yung SSD nakalagay rito. Ayan. So, pansin nyo, meron na siyang SSD sa ito. So, ito po ay meron siyang beat lock. So, ay pagalaw sa atin ni customer. So, ang gagawin na lang natin, tanggalin natin siya, then replace natin ng bagong SSD. So, yan. 512 gig po yan. So, palitan natin siya ng brand new. Ano ba ito binubuksan? Hindi ko alam sa ito binubuksan. So, ito kasi ay first time kong gumamit nitong SSD na to. So, wala akong idea kung saan siya binubuksan. So, yun pala. So, ito po yung ating brand new SSD. Brand new po yan. Hindi po tayo magkakabit ng mga second hand. Kasi yan po yung request sa atin ng ating client. So, syempre, dapat ibigay natin yung best para sa kanila. Dahil yun yung request nila eh. Bigyan natin yung best service natin. So, ang gagawin natin mga butingting, lalagyan natin siya ng So, kachat ko po yung may-ari nito. Inihingi niya yung files kasi kailangan ma-recover. So, sinend ko na yung files na kailangan niya. Then, tinanong ko kung tama naman. Tama naman daw po. So, yun.
Di muna natin ikakabit yung ano niya, yung hard drive. So SSD lang po muna. Wait lang po ah. Ito yung... Asa yung dala kong baga? Ha? Pwede ko naman yung post mo na to eh. So kabit muna natin yung charger niya para sigurado tayo. Baka mamaya habang during format eh bigla siyang malobat. Ready na lang natin yung charger niya para dire-diretso. So, punta muna ako ng BIOS para ma-set up natin yung boot up sequence. Ayan. So, detected naman yung SSD natin. Tumutunog. So, detected naman yung SSD natin. Punta na lang tayo sa sa boot. So, ang alam ko rito, naka Windows 11 to eh. Okay. Hindi natin na-set up yung security boot. Set up ko lang tong ating camera. Punta tayo sa BIOS ulit. Tingnan ko lang muna kung makapasok tayo sa boot priority. Security boot fail.
Ayan siya mga kabutingting. Para lang tayong ano, para lang ang gamitan natin ng mouse. Ang ingay naman ni Jollibee. Jollibee. Pasensya na kayo sa aking mga alaga, mga kabutingting ha. Medyo makulit yung yun lang. Hindi detected. So, refresh natin. Wala pa rin. Load driver, browse. So, ayan. Medyo nag-blur yung cellphone ko. Yung camera natin. Ayan. Basta siya. Ay, na. Jollibee. Aray ko. Again. 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 Ito. Bakit? Parang kung ano tumatalbog-talbog ah. 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 Tumatalbog-talbog si Mujako ah. Oh, 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 oh. Oh, tatalbog yan. Oh, 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 oh. Para kasi Mujako. Ah, si Mujako ka ba? Hmm? Hmm? Makukulit yung mga alaga ko, mga kabutingting. Pag nakakita nyo to. Hmm. Kukulit na no? Wow. Hmm. So, meron tayong 35% mga kabutingting. Yan naman mabilis lang mag-format pag mabilis ang laptop mo. Eh ano naman po 'yan i5 11th gen. So expect natin mga ilang minuto lang 'yan tapos na. Grabe kaya. Ano ginagawa mo dyan sa CR? So yan, buting-ting magre-restart tayo. Grabe ka ba yung nakatulog? Marami ka na naglabot dyan. Ito mga itatabag sa depan sa cellphone sa loob. Uy, nakaano ka oh. Sige.
Kala ko din sabi mo hindi. Kanina. Malikod mo siya. Uy! Wala, di mo makaka-copyright yun, di mo totoong kanta yun. Kahit na. Tsaka di ko man alam na nagre-record ka, di mali ko ba? O yan nga, alam mo na. Narinig ka rito sa video ko. Ay! So yan, meron na siyang Windows 11. Medyo mahirap-hirap ang program ni Windows 11 pag magpo-format compare kay Windows 10. Si Windows 11 kasi kailangan naka-online siya. Yun po yung mga na-encounter ko. Usually kailangan naka-online. So tapos kailangan meron kang supporting email para sa kanya. Pero kay Windows 10 wala eh. Walang ganun. Yan o, yung mga ganyan. So, gawin na lang nating admin.
Yan ang problema, oh. Yung sign in na yan. So, kailangan meron ko naka-reading email. So, gawa na lang tayo ng tawag nito, dummy account. So, kailangan nating mag-create. So, yan yung password natin. We need a little more info before you can use this app. First name. Ano ba pangalan ni customer natin? So, hindi ko na siya ipapakita. So, ginawa natin mga kabuting ting, skip na lang po muna natin yung yung personal information ng ating kliyente. Ganda ni Windows 11, no? Yung inabutan ko dating Windows, Windows 95. Ang tagal na nun. Windows 95, tapos pataas hanggang sa XP. Nung nakita ko yung Windows XP, sabi ko ang ganda nito, ah. So, the more na tumataas ang taon, nag-upgrade si Microsoft. So, ayan na po siya, mga kabuting ting. Yung Windows 11 natin. So, check natin yung
information ng computer natin. So yan, ito yung RAM natin, 8 gig. Naka Core i5 11th generation siya. 64-bit yung ating Windows 11 Pro. Ayan. So yan na po yung ating Windows. So, yung pong mga tawag ito, mga basic na application is hindi ko na po siya isasama sa installation natin. So, sa ngayon, okay na po siya. Yung pong ating laptop, naka-install na po yung Windows sa kanya. So, ang gagawin ko na lang po dito is i-backup po lahat ng mga files na kailangan niya. Nakopya ko na po siya sa hard drive. Then, inform na lang natin si customer natin na okay na po yung laptop niya. So, yun lang mga kabutingting. Thank you for watching. Although this repair is a basic lang sa mga magagaling na mga technician dyan. So ito ay basic lang. At least yung pong mga subscribers and viewers natin, nakakakuha po sila ng basic information about sa pag-format ng laptop, about sa Windows 10, about sa Windows 11, ganyan. So yun. Ito pong Windows natin, alam ko may kasama na itong Microsoft Office . So ayan meron na tayong Microsoft Office. Check natin Alam ko 2021 to . Check natin yung account. Ayun, Office 2021. So yan yung natin. Okay? So yun lang po mga kabutingting, at maraming salamat po. Ingat po tayo palagi. Medyo gabi na rin. Ang oras po natin ngayon is 8:30. So time to pahinga. So maraming salamat mga kabutingting. Again, kung meron po kayong gusto mga ipa-repair sa atin, reformat man yan, laptop or desktop, video card, hardware, board level, pwede po kayo mag-message sa atin. So yun lang mga kabutingting, maraming salamat po and have a nice day po. Ingat po tayo palagi. God bless po. Bye-bye.